Magandang umaga. So, for today's devotion, we're going to read the book of Juan or John, and magsisimula tayo sa chapter 1. Let's start. Juan chapter 1, ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay. Ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumasampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan ngunit hindi niya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin na ang kaluwalhatiang tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroroon na nagbago pa man ako pinanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ng kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanman, wala pang taong nakakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang pagtotoo ni Juan na tagapagbautismo. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo sa mga pari at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung ngayon? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagasugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nila. Muli, sumagot si Juan, ayon sa nasusulat sa aklat ng propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang turin ninyo ang nadaraan sa Panginoon. Ang mga nagtatanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, ako'y
nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang nakasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan, na pinagbabautismohan ni Juan, ang kordero ng Diyos. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyong siya ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroroon bago pa man ako pinanganak. Hindi rin siya kilala noon, subalit ako'y naparito, nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu at bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit na nanatili sa kanya. Hindi ko na nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, "Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ay magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ngunit ay nakita ko siya at pinatotohanan ko siya na siya ang anak ng Diyos. Amen. Napakaganda ng verse na natutunan natin ngayong araw for our devotion. Ito ay ang salita ng buhay. And for my application, maraming mga tao ang hindi nakakilala sa Panginoon. At katulad ni John, dapat tayong mga anak niya at tayo na sumusunod sa kabanalan at kabutihan ng Panginoon ay tayo ay dapat magkaisa at tumulong. We should share the Word of God, kung gaano kabuti ng Panginoon sa buhay natin, and we experience the goodness of God. Yun dapat ang mai-share natin, lalo na sa mga kaibigan natin, katrabaho natin, and um, mga mahal natin sa buhay. Huwag nating ipagdamot at huwag nating ipagkait ito, dahil sobrang ganda ng buhay na kasama natin ang Panginoon. And my favorite verse sa binasa natin sa akin ay etong verse 12. Sabi, "Subalit na ang lahat na tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos." So, sobrang ganda ng verse na to. At ito yung favorite verse na nabasa ko ngayong araw sa devotion, na kung sino yung mga taong tumanggap lamang, yung totoong tumanggap sa Kanya, ay binibigyan niya ng pagkakataon na maging anak niya. Hindi dapat natin pinipilit yung faith. Hindi dapat natin ginagawang mandatory, pero dapat tinatanggap natin at bukal ito sa puso natin para ah, matanggap tayo ng Ama. At dahil tinanggap natin siya, ito yung pangako niya sa verse 12 na lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak niya. To God be the glory.